Isang nagmamalasakit na kapitbahay ang naglapit sa aming programang rescue para tulungan si Linda. Agad naman kami nakipag-ugnayan sa Manila Social Welfare at sa barangay para malaman ang tunay na kalagayan ng pasyente. Ngayon, lumapit ng isang constituents na nagtanong kung pwede rin i-rescue si nangangailangan siya talaga ng tulong. Yan ang ginawa ko. Pumunta ako sa bahay nila, tinignan ko. Tapos yun, sinangguni ko nga sa taga-rescue. Kami naman po sa department ay gumawa ng aksyon. Kasama ang rescue team ay tumungo doon sa lugar kung saan nandoon yung sinasabing babae na ito na may kapansanan sa pag-iisip. At nakipagtulungan din tayo sa health department upang malaman natin kung ano naman yung health condition nitong babae na sinasabi nila na may kapansanan sa pag-iisip. Saan po? Saan siya, Nay? Siya lang po ang mag-isa dito. Ilang taon na siya ganyan? 1993 pa? Buhat noon, hindi siya nagkakasakit ng grabe. Hindi naman. Ganyan lang siya na hanggang nalungkot lang siya. Nung nakita ko, maputla, tsaka payat na payat siya. Tsaka yung binti niya nga, tsaka hita, lumiit na. Kasi imagine 13 years na hindi siya tumatayo, hindi siya lumalakad. So yung mga muscles niya parang nag-atrophy na. Yung legs niya hindi na ma-stretch. Kumbaga nanigas na siya. Nakaliko na lang, hindi mo na maidiretso. Pero pagbuhat nun na hindi nyo naman naisipan na mag-check up o ano? Ayaw nga, nangangaway nga yan doktora, binabato kami, pinapaan. Buti na lang daw, ganyan na lang daw mangyari siya, mabuti pang mawala na raw siya. Umamatay na lang daw siya. Hindi pwedeng ganyan dahil ipagamot, ayaw namang magpagamot man. Pagka niyakag mo, amuhin mo siya magpagamot, hindi na imik. Iyak lang ng iyak, bulong ng bulong. Gusto ko lang po sa inyo ipaliwanag kasi kung ihahayaan po natin kasi siya na mag-stay po ng ganito dito, ng ganyan po yung sitwasyon niya, mas lalo pong magiging mas mahirap sa kanya. Ang gusto niya, kapatid niya lang. Ayaw niya sa ibang tao. Tatakot siya. Ito, sakit to, Marday. Sakit ito, masakit. Hindi. Yung matingin sila sa buhay ko, parang nabawasan talaga ang sikip ng dibdib ko sa hirap ko pagtitig sa puso ko. Parang isumingin ko sa mga tao ko. Wala naman akong alam na hindi ko naman ina-apply na tulungan niyo ako. Kaya ang anak ko kami naghihirap. Alam mo ba, sabi ko, at Diyos talaga marunong. Ngayon lang talaga siya nalayo sa amin, ma'am. Mula nangyari sa kanya. Kaya naawa ako kahapon, nagpakain ako doon sa loob. Sabi niya na, naros na yun. Yung maligaya ng kalooban ko kasi ang hiling namin sa Panginoon, meron sanang pusang loob na mabuting kalooban na tumulong sa akin. Papasalamat ako. Tips to doon sa malalapit doon sa tao no, na may ganyang karamdaman. Pwedeng idalhin mo siya sa isang tahimik na lugar, pag-usapan ninyo. Tanong mo, ano ba ang dinaramdam mo ngayon? Ano ba may problema ka ba ngayon? Hanggang magbuka siya, approach, humanap ka ng malapit na tao doon sa taong mukhang may problema. At siya ang mag-uusap. Huwag natin gawing dahilan na kunyari wala kaming pambayad. May mga ospital tayo na may psychiatrist na pwede silang tignan na for free, no? Mga government hospitals. Ayon sa mga eksperto,
maaaring makapagpalala sa kondisyon ng mga may sakit sa pag-iisip ang pagkakakulong o kaya ay pagtatali sa kanila. Agad na kumonsulta sa doktor para malaman at maagapan ang karamdaman. Kung meron kayong kaanak o kapitbahay na nagpapakita ng senyales ng sakit sa pag-iisip, maaari ito ipagbigay alam sa pinakamalapit na health center o DSWD sa inyong lugar. Maaari nila kayong gabayan sa tamang ahensya o institusyon na makakatulong sa inyo. Mga igan, kung meron kayo nakuhanan na actual na rescue operation na nagpapakita ng kabayanihan, maaari nyo ito i-upload sa www.uscoop.tv. Agad sa susunod na Webes, ako naman Arnold Glavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami, kahit sino, pwedeng tumulong.